ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. I made a motion to open it to media, though the motion was denied. And then afterwards, it was just regular closed-door meetings. I don't really know why it's a closed-door meeting or what purpose they have of keeping it closed. But in any case, how did that go? Well, just the usual ethics complaint, according to their plan. Ang taong bayan, punong-puno na, at hindi yun na po mabura ang taong bayan. Yung press con yung kagabi, walang maniniwala. Kaya nagbugas na kayo ng kamay. Bininta kayo lahat. Tapos na, kaligayahan nyo. Makukulong kayo lahat. Parang tapos na kayo, kami hindi. Kami lang. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Guigods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Checkmate! Ang anak at ang tatay na checkmate na ho ni Saldico. At nakakatakot na ho ang mga pangyayari ngayon, mga bagay-bagay. Nako po, Diyos mio. DPWH sinumpirma ebidensya laban kay Balulong sa flood control scam. Yusek Castro, hindi ako nasa audio clip na inilabas ni Padilla. Nako, kaya yung mga pag-uusap doon. Saldico First Lady at kapatid na si Martin sangkot sa rice at onion cartel. Aguy. Sec Dizon, pinandigan ng rekomendasyon na kasuhan si Martin Romualdez. Ano ba yan? Ginamit umano ang ethics complaint versus Kiko Barsaga para tanggalin siya sa Kongreso. Yan ang mga balita ngayon. At meron namang nilabas na bagong video. Ito ay patungkol pa rin, kung ano yung mapapanood nyo at mababalitaan, talagang yun na yun. Wala nang pagbabago. Ngayon, nagtataka tayo bakit lagi na lang nagpapapress con, lagi na lang gumagawa ng video itong si Bungit-ngit. Aba, dati hindi nyo naman ginagawa yan. Bauna ba? Yun lang ang ating katanungan. Sirang-sira na ba? Saldico, hindi ka ligtas, sabi doon sa video. Oo, kahit na, kasi meron daw, kwento nung, nakaupo, na humihingi ata yung kampo ni Saldico ng parang para makipag-deal, no? Hindi na raw sila gagawa ng video, at titigilan na raw yung paglabas ng video, wag lang ipa-cancel ang passport. Aguy. Totoo kaya yun? Baka sabi-sabi kwento, istoryahe. Ayun, alamin natin ngayon, Ito na ho, ang ipasok mo na nga, Lodi. Ang nooy magkasabwat sa nakawan, magkaaway na ngayon. Ngayoy inilaglag ka na Sandro Marcos. Hindi mo na may pagkakaila na naging close kayo ni Saldico. Wow naman. Kapag nakawan, nagkakasundo. Pero kapag nagkabukingan, magkaaway na. Habay tinawag mo pang DDS, itong si Saldico, hindi ba't pinagbintangan nga ni Saldico noon na magnanakaw? Ninakaw daw ni Vice President Sara ang pondo sa confidential funds. Tapos ngayon, tatawagin mong DDS si Saldico? Yun. The things we lose with 50 billion budget insertions. Sabi ni Saldico, almost 50 billion pesos daw ang insertion ni Sandro Marcos. Sometimes it's hard to appreciate the billions of pesos na napupunta sa mga politiko. They just look like numbers. Since the number is so big, it is almost mythical for us normal Filipinos. Me, I get myself worked up when I think of the money in terms of
what's lost for Filipinos. For example, how one luggage delivery or 1 billion pesos is worth almost 1 year of PGH allowance in time of PRRD. Tama. Oo, tama. Nakakalula ang 50 billion. Sa atin, play money na lang siya. But this money has real-world value that may be hard to grasp for us, but could literally change our country. 50 billion pesos would have given PGH 500 months of allowances. That's nearly 42 years of 100 million pesos per month sa PGH. Millions of Filipinos for 2 generations would have benefited from 50 billion pesos. 50 billion pesos would have translated to 38,000 to 45,000 public school classrooms with DepEd construction cost around the 30 time 1.1 million to 1. Grabe, ang laki. Ibang klase, Diyos mio marimar naman. Ibang usapan, yung perang ganito, marami na humay papagawa ito. So, wala tayong magagawa. Ayan ang bali-balita at mismong si Saldi ko na rin ang umamin na talagang ginawa yan, ha? Oo, hindi na ito di umano. Umano na ito kasi mismong si Saldi ko ang nagsalita rito. Sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. May 9 billion pesos collection mula sa sugar. Agoy. Ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta. Tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Ayan na, panoorin nyo ha. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Agoy, ang laki. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang... Kaya pala, may ganun palang ganap. Kaya naman pala mahal, mura. So, sa asukal, hindi na nagmumura, nagmamahal. Ngayon, sa bigas, tataka tayo, bakit ganun din? Ito, baka meron talagang bagay-bagay na magic. Mina-magic para tumaas ang presyo. Bakit siniwalat ni Saldi ko? Hindi natin alam. Baka talagang sobrang pagbakbakan na nila, girian na nila. Kasi nagsalita na rin si Mr. Bonget. Na kahit Saldi, magsalita ka na magsalita, hindi na pwedeng hindi ma-cancel ang passport mo. Yun ang sabi. Kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas.
Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila'y nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Totoo naman. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangbuwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba na ang taripa nito, kaya iminungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee hearings. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Grabe, no? Dagdag pa po, maraming importers ng isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season, pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito, kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Yeah. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga mahihirap.
Inaabuso ang kapangyarihan. Nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng ahensya, kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalat. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pag-unawa. Naway, alam nyo, talagang mapapansin nyo yung tindi na ng nangyayari ngayon. Tama yung sinasabi. Sila. Grabe, no? Mantakin nyo. Pera ng taong bayan. Ubus. Dahil, no, kababanggit lang. Lahat ng ahensya, kontrolado. Kontrolado nila. Kailangan pala may talent fee kada galaw may talent fee. Ibang klase, ano? Oo, gustong ubusin talaga. Mangungutang pa. DPWH kinumpirma ebidensya laban kay Balulong. Naku, eto na. Dito na magkakaalaman. Tingnan natin. Umaandar ng umaandar, 27 na at 30 malapit na. Anong mangyayari? Anong ganap sa 30? Ang balita, nanindigan ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ebidensya silang hawak laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ito sa pagkakadawit umano nito sa flood control scam. Kasabay nito, kinwestiyon naman ni Senador Rodante Marcoleta ang kagawaran kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa dating House Speaker. Kunin natin ang live report ni Mayor. Yun nga eh. Doon kayo magtataka. Bakit hanggang ngayon wala pang warrant of arrest. Pero ang dami na hong ebidensya. Marami na rin na inuugnay yung pangalan niya. Kayo, mapapaisip na lang kayo. Ito ba ay isang laro nila? Na talagang wala ni isa sa kanila ang makukulong at maimbestigahan? Ang tagal na pinag-uusapan, naiimbitihan si Sticker. Ang problema, wala eh. Kwentong kutsero na lang. Corbera. Alex, may batayan daw ang kaso na isinampa ng DPWH sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng DPWH, nakita nila mismo ang mga ebidensya mula sa mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. May mga ebidensya at dokumento na nag-uugnay sa pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga senador sa mga tanong bakit kasama si Romualdez sa mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakita ang mga ebidensya batay sa mga proyektong pinasok ng kumpanya ni dating ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Chairman Zaldico. Kabilang na dito ang kumpanyang SunWest at Hightone Corporation na parehong pagmamay-ari ni Ko. Ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years. Mula anyo noong 2016 hanggang 2025, umabot sa mahigit 100 bilyong piso ang nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya ni Ko. Sinabi pa ng kalihim na isinama nila sa ebidensya sa paghahain ng kaso laban kay Romualdez ang pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa na naghatid ito ng mga pera na nakalagay sa maleta sa bahay ni Romualdez sa Taguig. May basihan niya ang testimonya ni Gutesa dahil pinanumpaan ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. President, at base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni
Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At dahil base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan ng aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. Si Romualdez ay nauna ng kinasuhan ng plunder, graft at bribery ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Pero tanong ni Senator Rodante Marcoleta, kung may batayan ang testimonya ni Gutesa, bakit wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Romualdez? Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker ay wala pa? At po hindi nagsabay. Ayon sa DPWH, sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang nagdepensa sa kanilang budget, may hiwalay na kaso na naunang isinampalaban kay Ko at mga engineers ng DPWH kaugnay ng flood control sa Mindoro at ito ang unang naisampa sa Sandigan Bayan. Nasa Ombudsman pa raw ang kaso ni Romualdez at naniniwala silang gaya ng mga naunang isinampang kaso, malakas din ang kanilang ebidensya at may isyuhan din ito ng arrest warrant. Case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. Ewan ko sa iyo. Ito na naman ang tagapagtanggol. Sawan-sawa ng tao sa inyo. Diba? Hindi na ba kayo magbabago? Alam nyo, sa ginagawa nyo, yung boto nyo lumiliit ng lumiliit sa darating na halalan. Bakit? Sipin nyo halata na, booking na, ano pa? Magtatanggol nyo pa? Ganyan ba ang trabaho nyo as a senador? Naku, hindi na uubra yan sa panahon ngayon. Hindi na uubra. Ang Pilipino ay sawan-sawa na sa mga nangyayari ngayon. Diba? Sawan-sawa na. Ano pa ang iisipin sa'yo ng tao? Isa ka ring tuta. Diba? Ito yung nabalita kanina. Grabe talaga sila, no? Sangkot talaga. Ayon sa title Saldico, kapatid ng ni Kokak, sangkot daw. Saan? Inilabas na ni Saldico ang final installment ng kanyang pasabog. Kung sa mga unang video si PBBM at Presidential son Sandro Marcos lang ang kanyang idinawit, ngayon kasama na si First Lady Lisa. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Buong pamilya Marcos na ang damay sa tila pinakamalaking corruption scandal ngayon. At hindi na lang daw flood control projects ang pinagmumula nito. Ano? Sa isa na namang panibagong video ni former House Appropriations Chair at resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico, idinetalya naman ito ang kinalaman ni First Lady Liza Araneta Marcos sa umano'y importasyon at overpricing ng sibuyas sa bansa. Agoy. Hawak daw ng kapatid ni First Lady na si Martin Araneta ang mga kita mula sa importasyon ng sibuyas. Kung matatandaan, grabe, no? Noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Sonsing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Pagdidiin ko, hindi umano natuloy ang isinasagawang investigasyon noon dahil si First Lady ang may kontrol sa importasyon at may kinalaman din umano dito si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Ganito rin daw ang nangyari sa pag-aangkat ng bigas sa bansa. Noong 2023, iminungkahi raw ni Ko kay Romualdez na mag-angkat sila ng 13 million tons para sa buong taon para raw mapababa ang presyo ng bigas ng hanggang 22 pesos per kilo. Pero hindi raw ito inaprubahan ni President Bongbong Marcos. Bakit? Bakit? Siyempre, kinuwento na nga kanina siyempre, kailangan muna yung talent fee. Kailangan mas malaki ang talent fee. Dito tayo mga sa interview, ginamit umano ang ethics complaint versus Kiko Barsaga. Gusto talagang patahimikin, no? Kagaya kay Senator Marcoleta, gustong show cause order para daw pagpaliwanag doon ng SOSE o yung campaign funds.
Tapos ito si Kiko Barsaga, dahil may boses sa kamera, ethics naman. Ibang klase talaga tumirada. Diba? Ngayon, alam nyo, painit na ng painit ang usapin ngayon, ha? Patungkol dito sa mga nagaganap sa ating bayan. Meron pa ngang usapan dyan eh. Pinonduhan yung mga bulager. Meron, oo. Hindi ako naglabas. Wag na natin isama yun kasi ayaw ng mga tao na si Klang Klang. Oo, kaya wag na yon. Dito na lang tayo kay Kikiko. Ano kanyang interview? Ginagamit ang ethics complaint para tanggalin siya. Complaint. I heard there was a closed-door ethics hearing yesterday. How did that go? Yesterday, no. Was it yesterday or? It was the one I attended was last week. Yesterday, last week, okay. I have filed for a motion to reschedule it since my legal advisor was sick. So then, what happened last week is that I made a motion to open it to media, though the motion was denied. And then afterwards, it was just regular closed-door meetings. I don't really know why it's a closed-door meeting or what purpose they have of keeping it closed. But in any case, how did that go? Like just the usual ethics complaint, according to their plan. What does that mean? Well, they plan on removing me from Congress within the next few months, or within maybe this month. So how did the hearing go? Like, so I'm assuming Congressman Ronnie Puno was presiding. No, Ronnie Puno was not present. Okay. The ethics committee chairman is Chairman Abalos. Okay. Nephew of former DILG Abalos. And then afterwards, we just discussed. We made motions on when the hearing would be and which witnesses to call. Though some of the witness that I claimed was denied. And then afterwards, it was supposed to be yesterday, but now it would be scheduled for tomorrow. How many more hearings are you going to get? Do you know? I'm not really sure. It depends. Before they make a decision. Yeah, they want to finish it before session adjourns on December. And to be clear, the charges against you are inciting to sedition and? No, that's not for the ethics complaint. The ethics complaint is regarding my online postings against Marcos. So they didn't tackle the inciting to sedition part, just the bits about your posts online. Yes, since a complaint can't really be made there yet, since it's only up for preliminary investigations and then eventual hearings. As long as there's no verdict, nothing can still be made on that, since there's always the presumption of innocence. Yeah. Well, I guess they pulled up a lot of your posts. Yes. On the president, on sitting members of Congress, on the sitting cabinet secretaries. Specifically, ano ba in charge? I'm not sure. Maybe it's just the general... Making lewd posts, is that it? Or making yes. Accusations? Just the accusations. So the problem is, some of the posts as we saw from Chairman Puno's previous press release, was that they were made before I was a sitting congressman. But the ethics committee are still using that as evidence. So that's something you can question legally. Well, I don't think we can because there's separation of powers and it's a legislative body fixing itself, or what's the proper term for this? But I think it's regulating itself. Oh, self-regulatory body. But I think some of the lewd posts you allegedly made were when you were already a congressman, correct? Yes. Okay, so you admit to that? Yeah, I admit to that. Though there are no laws violated, it was made with the mutual consent of myself and the people involved. And it is within protected speech and expression. Tama nga naman. Bakit? Demokratikong bansa tayo. Lahat ng sinasabi at pinupost ni Kiko Barsaga sa kanyang account. Oo. It's a part of freedom of expression. As long as na wala kang natatapakan, wala kang nasasaktan. Kasi kung hindi naman kayo gumagawa ng kalokohan, bakit kayo masasaktan? Baliwalain nyo. Parang artista lang yan eh. Intriga, kontrobersyal. Oo. Magiging popular pa kayo eh. Kaso pinatulan nila, ibig sabihin, nararamdaman nila ang sakit. Ngayon, hindi kayo makalusot kay Kiko Barsaga. Diba? Dito pumunta tayo kay Manong. Ano sabi rito? Step down na. Para wala nang madaming pag-usapan. Kung hindi na kaya mamuno, baba. Well, anong solusyon pwedeng hanapin ngayon pagdating sa problema ngayon? Well, it's better for the president to resign. Wala na po mangyayari. Wala na po kayong ulusog dito. Ang taong bayan, punong-puno na, at hindi yun na po mabura ang taong bayan. Yung press con yung kagabi, walang maniniwala. Kaya nagbugas na kayo ng kamay. Bininta kayo lahat. Tapos na, kaligayahan nyo. Makukulong kayo lahat. Parang tapos na kayo, kami hindi. Kami lang
magpapasko, kabilang ang maligaya, wala na kayo. Katapusan nyo na lahat. Wala akong naniniwala dyan. Government watch for destabilization. Kulang yan. May kulang. May kulang. Ano pong kulang? Minention lahat, destabilization, Romeo Pois, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macala, Ay po bang basahin kayo ni isa? Okay. Romeo Pois, Orly De Layo mo Leon. na muna. Sabi dyan, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. Yes. Yan yung tinawag dating Oplan back on the go. Ngayon ko lang narinig yun. Kaya ito, hindi totoo ito, talakot lang nila at kulang. At isa-isahin ko, tatandaan ko lang. Romeo Pois, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Kapitan David Adado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit alias Monk, and possible financiers, VP Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson. Sino kulang? As far as destabilization is concerned, itong sinasabi nila, may kulang na isang tao rito. Alam niyo kung sino? Sino po? President Marcos. Destabilization eh. Nagkakagulo natin bansa dahil sa kanya eh. Tama. Di ba? Kulang to. Kaya ito, kalukuhan ito, panakot nila sa tao at inulit lang ni Ramon Tulfo ang sinabi yung bayaran na troll. Ayun. Halata, lumalabas talaga yung mga bayaran. Ayaw kang umabot sa video natin ito. Hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!